Kapag hinayaan mo ang Diyos gumanti para sa iyo, kapag nasasaktan tayo ng mga tao sa paligid natin, dinadamdam natin, masakit para sa atin, sino ba namang tao sa mundo ang sanay sa sakit? Wala naman. Wala namang nasasanay sa sakit. Lagi naman ang dulo niyan, ang dasal niyan, kailan ba matatapos ito? Kung iisipin mo, wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Wala ka namang atraso sa kanila. Pero eto sila. Wala na silang ginawa, kundi ang saktan ka. Kapag tinanong mo, talagang mukhang inosente pa. At parang walang alam sa nangyayari. At kapag ganito ang nangyari, dito mas nakakainis. Dito mas nakakawalang pasensya. Patay mali siya sa mga nangyayari. Hinarap mo na, kinausap mo na, tuloy pa rin. Sige pa rin. Kaya nga, napakahalagang tandaan ang huwag ikaw ang gaganti. Huwag kang bibigay sa galit mo. Eto gusto kong tandaan mo ang sasabihin ko. At sana i-remind mo ang sarili mo every time na gusto mo silang gantihan. Ang galit na nararamdaman mo ay ang power nila sa iyo. Ulitin ko para matandaan mo. Ang galit na nararamdaman mo ay ang power nila sa iyo. Galit na nararamdaman mo dahil sa ginawa nilang mali sa iyo. Naalala ko tuloy yung isang post na nakita ko na ang sabi, kung gusto mong gumante sa nanakit sa iyo at gusto mo na siyang patayin dahil sa ginawa niya, ang gawin mo, humukay ka ng 2 libingan. Yung sa kanya at yung sa iyo. Malalim pero sana magets mo. Malaki. Malaking-malaki ang may tutulong ng linyang yan kung sakali na magalit ka at bumigay sa pangyayari o nangyayari. Pahamak. Kapahamakan ang dala ng galit kahit kailan. Huwag bibigay at huwag silang bibigyan ng power over you dahil baka maapektuhan hindi lang buhay mo, pati buhay ng mga mahal mo sa buhay. Hayaan ng Diyos ang gumanti para sa iyo. Alam niya, nakikita niya ang lahat. At alam niya kung enough is enough. Oo naman, gumagalaw na siya. May plano na siya. God's timing is perfect timing. Lahat ng mangyayari, nasa iyo ang pabor. Nasa side mo siya. Kakampi mo siya. May kakampi ka na. Hindi ka na mag-aantay ng matagal. Dahil iba kapag siya ang gumanti. Sabi nga sa Romans 12:19, Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord.